Walang pagsidlan ang tuwang aking naramdaman nang mapagsino ang bisitang dumating. Mabilis kong tinungo ang gate at dali-dali ko itong binuksan para maipasok ni mama ang kanyang kotse sa garahe. Sa tingin ko, ay dumiretso na siya dito sa bahay paglabas niya sa opisina dahil suot-suot pa nito ang kanyang office uniform. Pagbaba niya sa sasakyan, ay agad siyang yumakap sa akin. Nanimoy teenager na tumakas lang sa mga magulang upang makipagkita sa kanyang nobyo. Sabik na sabik si mama nang sakupin niyang aking labi. Narinig ko pang mahinang ungol habang patuloy siya sa paghalik sa akin. Namiss kita ng husto. Pagkuway sabi niya nang bumitaw siya sa akin. Bakit hindi na kayo dumalaw sa bahay? Hindi mo na ba gusto makita ang mga kapatid mo? Tuwing weekend ay dinadalaw nila ako at hinahanap kayo ng mami mo. Hindi mo ba ako na-miss? Yung ginagawa natin tuwing hating gabi, hindi ka ba nasasabik na maulit yon? Pilyang tanong ni mama, sabay kindat. Nasaan nga pala ang mami mo? Gusto ko rin naman siyang makakumustahan. Kahit saglit. Pagko ay pag-iiba nito ng usapan. Namiss ko rin po kayo mama. Kaya lang, kahit wala na si papa, ay medyo tinatablan din naman ako ng konsensya sa mga ginagawa natin. Pero walang araw po na hindi kita pinapangarap. Kaya lagi kong pinagmamasdan ang picture mo sa cellphone ko. Lalo na yung post mo na parang model ng Playboy magazine. Dahil sa tinuran ko, ay biglang napahalakhak si mama. At kinurot ako sa tagiliran. Ikaw ha? May pagkapilyo ko pa rin talaga, no? Marami ka pong picture sa akin at lahat po parang nangaakit eh. Ito, at ipinakita ko kay mama ang lahat ng picture niya sa cellphone ko. Karamihan doon ay naka all the way. Napakaganda talaga ng asawa ni Papa. Kahit saang anggulo mo tingnan, may damit man o wala. Talagang magmamadali si Mariang Palad kapag nasulyapan mo ang mga post niyang talagang kaakit-akit. O edi nangapal na naman si Maria sa katrabaho. Nakangiting sambit niya. Sabay hawak sa palad ko at pinisil-pisil pa ito. Wala naman po akong choice eh. Hindi ko naman po kayo mapuntahan agad kapag nagiinit ako. Ganting biro ko. Siya nga pala, may gagawin ka ba ngayon? Pagkaway tanong niya, wala naman po. Mabuti kung ganon. Halika, samahan mo akong maglibot. Gusto kong puntahan ang pinasyalan niyo ni Papa mo bago siya mamatay. Saglit lang ho at magbibihis lang ako. Tuloy tatawagan ko si Mami. Sasabihin kong magpapasama kayong mamasyal. Halika muna po sa loob ng bahay. Anyaya ko kay Mama at agad naman itong sumunod. Ilang sandali pa ay nasa kahabaan na kami ng SLEX. Ako ang nagdadrive sa kotse ni Mama. Nasa tabi siya ng driver's seat at habang daan ay masyadong naglulumikot si Mama kung ano-ano ang hinahawakan. Napapakagatlabi ako kapag dumadapo ang kamay niya doon. Napapadiin tuloy ang tapak ko sa silinyador ng kotse at humaharurot ito. At bigla ko ding nadidiinan ang preno, tuloy pabugso-bugso ang takbo namin. Mabuti na lang at walang mobile patrol na sumusunod sa amin. Kung hindi, ay baka nasita na kami. Talagang masyadong malikot sa aparato si Mama. Siguro dahil hindi na siya natatabihan ni Papa, dahil sa tagal na kanyang pagkakasakit, o talaga lang may lahi siyang higad. Mama, baka pumabangga tayo sa ginagawa niyo. Tuloy na sabi ko dahil sa tuwing hahawakan niya ako, ay napapaigtad ako. Naiuunat ko ang aking mga apa nang hindi sinasadya dahil sa sensasyon na mabilis na gumagapang sa pagkatao ko. Natawa siya ng mahina. Ikaw naman, naglalambing lang ako kasi matagal na tayong walang ganap. Gusto kong magbakasyon ka ulit sa bahay. Malaya na nating magagawa ang gusto natin. At hindi na tayo maghihintay pa ng hating gabi para magpakasaya. Ipagpapaalam kita sa mami mo. Sasabihin kong nalulungkot ako mag-isa doon dahil sa pagkawala ng papa mo. Kahit isang buwan lang, hihiramin kita sa kanya. Saka dumukwang ito at hinalikan ako ng mabilis sa labi. Mababangka po tayo sa ginagawa niyo eh. Mabuti na lamang at hindi gaanong marami ang mga sasakyang dumaraan sa oras na yon. Mukha yatang hindi na makakapagpigil ang asawa ni Papa. Sa tingin ko, kapag pinagbigyan ko ito, ay siya ang kusang mag-aalis ng harang sa pagitan namin.
Dahil wala nang magiging dahilan sa pagpipigil niya, wala na siyang dangal na yuyurakan dahil malaya na siya. Ilang saglit na nanahimik si Mama at napabuga ako ng hangin dahil sa wakas ay tinigilan na niya ako. Makakapag-concentrate na ako sa pagmamaneho. Pero nang marinig ko ang mararahas niyang paghinga at mahihinang ungol, ay saglit ko siyang nilingon. Nakita kong nakapikit siya ng mariin at kusang pinasasaya ang sarili. Napangiti ako ng lihim. Talagang hindi na siya makakapaghintay. Pinakawalan na niya ang init ng kanyang katawan dito sa loob ng kotse habang binabagtas namin ang kahabaan ng superhighway. Siguro ay naramdaman niyang pinagmamasdan ko siya sa sulok ng aking mga mata habang nagmamaneho. Kaya bigla niyang idinilat ang kanyang mata at tinayos ang sarili. Success! Sabi pa nito, sabay pisil sa pisngi ko at malapad ang pagkakangiti. Ilang minuto pa ay narating na namin ang UPLB at hanga si Mama sa serenity ng lugar. Sana raw ay doon din siya nag-aral nung college siya. Akala nila noon na pag sinabing probinsya ay malayo sa kabihasnan. Ipinasyal ko si Mama sa buong campus ng school kagaya ng pinasyalan namin ni Papa. Nag-enjoy si Mama sa aming pamamasyal at paminsan-minsan ay tumitigil kami sa lugar at nagpapapicture. Nasisiyahan naman si Mama na sa mga sandaling naglalakad kami ay nakaakbay ako sa kanya at nakaangkla naman ang kamay niya sa aking balakang. Hindi na kami umakyat sa National Arts Center dahil magtatagal pa kami kung sakali. Naghanap na rin kami doon ng makakainan at bago magtanghali ay nakabili na rin kami ng masarap na buko pie sa Letty's. Napako ang atensyon ni Mama sa mangilang-ilang billboard ng mga resort sa Pansol. Total, maaga pa naman. Bakit hindi natin itry ang hot spring? Ang nakangiting suggestion niya. Biglang lumakas ang kaba sa dibdib ko. At kumislot si Manoy na tila sumasang-ayon sa ideya niya. Lumiko kami sa isang kanto at humantong sa La Vista. Magkasama kaming nag-inquire. Hindi man lang kami pinagdudahan ng receptionist na nag-entertain sa amin. Palibhasa Mama ang tawag ko sa kanya at anak naman ang sa akin. Nais munang mag-relax ni Mama kahit saglit, kaya kumuha na rin kami ng room. Konti lang ang mga guest sa resort dahil weekdays at sure kami na malinis ang tubig. Hindi ko maipaliwanag ang aking nadarama nang pumasok na kami sa silid. Tinulungan ko siyang hubarin ang kanyang blazers at ang kanyang palda. Pagkatapos nun ay nahiga siya sa kama na tanging mga saplot na panloob lang ang itinira. Halos lumuwa naman ang mga mata ko sa maladyosang kagandahan na nakalatag sa aking harapan. Napalunok ako ng ilang beses at napapatulala dahil sa tanawing aking napagmamasdan. Nagbalik lang ako sa realidad nang magsalita si Mama. Magpahinga muna tayo bago mag-swimming. Nakita kong nakapikit siya habang nagsasalita. Siguro ay napagod sa mahaba-habang biyahe namin. Sinulyapan ko ang bag na dala niya kanina na ipinahawak sa akin. Talaga palang pinaghandaan niya ang posibleng pag-outing namin. Dahil nagdala pa siya ng 2 set na bikini. Isang 1-piece at ang isa naman ay 2-piece. Ipinagbaon din ako ng swimming trunk para walang dahilan na hindi ako makapag-swimming. Sinabi ko sa kanya na huwag magsuot ng bikini dahil ayokong nakikita siyang ganoon ng ibang mga tao. Ikaw naman, minsan lang ako mag-enjoy at makakapagbilad ng katawan ay hahadlangan mo pa. Kaligayahan ko yon. Isinuot ni Mama ang 1-piece red bikini at kahit may konting pagka-chubby, ay maganda pa rin ang dating ng katawan niya na well-proportioned. Lalabas na sana kami sa room nang pigilan ko siya. Hindi ko gusto ang suot mo. Masyadong showy. Siguradong pagpipiyastahan ka ng mga kalalakihan dito sa resort. Sinabi kong ayusin niya ang suot niya at nasasagwaan ako. Inabot ko sa kanyang padding ng bikini na nakaligtaan niya yatang ilagay. Inabot naman niya yon at saka walang imik na inilagay. Ngumiti siya at mabuti naman dahil hindi siya na-offense sa sinabi ko. Agad kaming dumiretso sa pool. Mabuti na lang at konti lang ang mga guest na nagbababa doon. May enjoy namin ng husto ang maligamgam na tubig. Tuwang-tuwa si Mama
habang parang batang nagtatampisaw sa katubigan. Dahil subsub sa trabaho ito noon, ay hindi man lang daw niya na-enjoy ang mga ganitong paglalamyerda, kaya susulitin na namin ang pagkakataong narito kami. Habang lumalangoy, ay sinisimplihan ko siya. Nagni-ninja moves ako sa ilalim ng tubig. At tuwang-tuwang naman siya sa mga pasimple kong paghawak-hawak sa kanya. Lalo na pag nasa gilid lang kami ng pool. Tol, ang ganda naman ng mama mo. Komento ng isang teenager na katulad ko. Katabi naming nakakapit sa gilid ng swimming pool. Nilingon ko siya pero hindi ako sumagot. Nakakagigil ang kanyang kutis. Napakaputi na parang labanos. At oh wow, kasarap sigurong mangarap ng gising kasama siya. Dagdag pa nito habang nakangiti ng nakakaloko. Tol, umayos ka. Respetuhin mo naman ang mga nakakatanda sa'yo. Inis na sagot ko. Huwag mong bigyan ng mali siya yung utak mo sa mga nakikita mo. Hindi siya sumagot. Bagkus ay lumipat ito ng lugar, lumangoy at muling tumabi sa gilid ng pool sa tabi ni mismo ni Mama. Hi, Ma'am. Walang babalang bati niya kay Mama. Ngumiti naman ito at tumango lamang pero hindi nagsalita. Ang ganda niyo po. Ang sarap niyo po sigurong mahalin, no? Tuloy-tuloy na sambit ng preskong binatilyo. Bakit mo naman nasabi yan? Nakangiti pa rin sagot ni Mama na tila kinikilig pa sa pambabola ng katabi. Talaga namang matanda na nga kung kumarengking parang teenager lang. Bulong ko sa sarili na parang naulinigan niya dahil lumingon siya sa akin. May sinasabi ka ba? Kunot noong tanong niya na parang narinig nga niya ang sinabi ko pero hindi lang niya makumpirma. Wala po. Umahon na tayo at baka masilihan pa kayo dito. Sabi ko dahil napapansin ko ng mga tingin ng ibang kalalakihan na para bang hinuhubaran na siya ng tuluyan at pinagpapantasyahan. 10:00 na ng hapon nang umahon kami at tumuloy kami sa resto upang mag-snack. Lihim na nagkakatinginan ang mga waiter at halatang si Mama ang subject nila, ngunit hindi namin alintana ang pagkapresko nila. Ang isa ay hindi nakatiis at nag-request na magpakuha ng picture na katabi si Mama. Hindi naman tumangging isa at nag-post nga sila. Parang nanunukso pa si Mama na umangkla ang isang kamay sa tagiliran ng lalaki. Maluwang ang pagkakangiti ni Mama dahil kahit may edad na siya, ay marami pa rin ang humahanga sa ganda niya at sa ganda ng katawan niya. Umuna na si Mama sa aming room at naiwan ako na inuubos ang in-order na halo-halo. Hindi nakatis ang waiter na nag-post sa tabi ni Mama at saka lumapit sa akin. Salamat, boss. Sa magandang post ng napakaganda mong ina. Grabe. Ngayon lang ako nakakita ng kagaya niya na kahit may edad na, ay ubod pa rin ang ganda. At katakam-takam ang pagka-sexy. Sabi pa nito, tinanong ako kung taga saan kami at syempre, hindi ko ibinigay ang totoong address namin doon sa Manila. Sana raw sa ibang araw ay magbalik kami doon sa resort. Matapos ko bayaran ang cheat, ay bumalik na ako sa room at nagyaya si Mama nasabay na kaming maligo sa banyo. Walang pangiming hinubad lahat ni Mama ang kasuotan niya at sumunod naman ako. Pinakikiramdaman ko siya kung anong susunod niyang gagawin. Pero mukhang payapang isip niya ngayon. Hindi man lang niya ako sinusulyapan. Patuloy lang siya sa pagsasabon ng kanyang katawan at hindi umiimik. Titingin-tingin lang akong naghihintay ng kanyang first move. Ayoko namang ako ang maunang magpahiwatig sa pwedeng mangyari sa loob ng banyo. Hanggang sa matapos siya sa paliligo, ay wala pa rin siyang kibo. Hanggang sa matapos na siyang maligo at lumabas ng banyo, naiwan lang akong labis na nagtataka sa kanyang inaasal. Napapailing na lang ako. Dali-dali ko na rin tinapos ang paliligo. Bigo man sa aking inaasahan na umaatikabong-sabong sa loob ng banyo, ay masaya pa rin naman ako. Siguro, ay sinawaan na rin siya sa ganoong mga bagay. Baka nagbago na rin ang kanyang pananaw. Iaayon na rin niya ang kanyang sarili sa kanyang edad. Ngunit paglabas ko ng banyo, ay lihim akong natuwa. Nakahiga siya sa kama at ready-ready na siya sa anumang mangyayari. Nakangiti siya habang pinagmamasdan akong papalapit sa kanya. Hindi ko talaga maiwasan ang hindi humanga sa alindog na taglay
ng asawa ng yumao kong ama. Kaya hindi ko tuloy lubos maisip kung bakit nakuha pa ni Papa na humanap ng iba. Kung sa pagpapasaya lang din naman, ay sobra ng galing ni Mama. At wala ka nang hahanapin pa. Sabi nga nila, kahit katatapos ko lang maligo, ay init na init ako. Pakiramdam ko ay nagbabagang aking balat. Tinutupok na ng apoy ang buo kong pagkatao. At hindi ko na kayang kontrolin pa ang sarili ko. At sa isang iglap, ay pinagsaluhan na namin ni Mama ang paimbabaw na kaligayahan. At wala na kaming pakialam sa nangyayari sa aming paligid. Basta ang mahalaga ay mapunan ang pagnanais na marating ang sukdulan. Ngunit sa kamalas-malasan, bago pa kami makarating doon, ay biglang nag-ingay ang cellphone nito. Huwag mong pansinin. Tila nahihirapan kong anas, pero itinulak niya ako. Dahilan para lumayo ang katawan ko sa kanya. Napahilamos na lang ako sa aking mukha nang abutin nito ang kanyang cellphone at sagutin ang kung sinumang impacto na gumambala sa aming ritual na pagmamahalan. Tumingin siya sa akin nang makahulugan nang matapos ang tawag. Ano na? Iritado kong tanong dahil sa sobrang pagkabitin. Tumawag ang kapatid mo. Bibisita daw sa bahay. On the way na sila. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa sinabi niya. Katulad niya, ay nagmamadali din akong tumayo para magbihis. Nasa isang resort kami, 4:00 pa lang ng hapon. Mauna kaming makarating sa bahay nila Mama bago pa dumating ang mga anak niya. Hindi kami nagkikibuan habang binabaybay namin ang daan pa uwi, hanggang sa makarating kami ng bahay. Inihatid na muna niya ako sa amin, bago siya dumiretso sa kanila. Bago ako bumaba ng sasakyan, ay ginawaran ko muna si Mama ng mainit na halik. Nagtagal yun ng ilang segundo. Inihabol pa niya ang labi niya nang bumitaw ako, pero hindi ko na lang yung pinansin. At tuluyan lang bumaba. Malayo na ang sasakyan ni Mama, ay nasa may gate pa rin ako. Hinahatid ko ng tanaw ang papalayong sasakyan ni Mama hanggang sa tuluyan ng maglaho ito sa paningin ko. Bakit hindi mo muna siya pinatuloy dito? Para naman nakapagkwentuhan pa kami. Nagulat ako sa biglang pagsulpot ni Mami. Hindi ko inaasahan na nakauwi na pala siya mula sa opisina. Pumasok ka nga ng bahay at mag-usap tayo. Seryosong saad niya. Bigla akong kinabahan sa tono ng pananalita niya. Hindi pa siya nakipag-usap sa akin ng ganito, kaseryoso. May alam na kaya siya sa sekreto namin ni Mama? Ganoon pa man ay tahimik akong sumunod sa kanya sa loob ng bahay. Maupo ka. Seryoso pa rin ang mukha niya. Nang makaupo ako, ay umupo din si Mami. Bumuntong hininga ito habang hindi inaalis ang tingin sa akin. At nanlalaki ang ulo ko sa sinabi niya. May namamagitan ba sa inyo ng asawa ng daddy mo? Diretsyong tanong niya, na ikinatigagal ko. Tumingin ako sa kanya habang pakiramdam ko ay maputi pa sa suka ang mukha ko dahil sa pamumutla. Hindi ako makakibo. Kaya nagpatuloy si Mami sa kanyang sinasabi. Huwag ka nang magkaila. Nakita ko kayo kanina. Hindi gawain ng isang disenteng tao, lalo na at ang layo ng agwat ng edad nyo, ang maghalikan ng parang magkarelasyon. At isa pa, halos magkaedad lang kami. Sa tansya ko mas matanda pa nga siya sa akin eh. Kaya ba lagi kanyang pinapupunta sa bahay niya noong nabubuhay pa si Papa mo? Ikaw ang pinagbabalingan niya ng kanyang pangangati? Dahil wala nang kakayahan ng ama mo. Tumataas ng boses ni Mami at halos maiyak na siya. Kahit na wala siyang nakukuhang sagot sa akin. Ang hindi ko pagsagot o pagkontraman lang sa sinasabi ni Mami ay pag-amin na rin ang ibig sabihin nun. Anak, bakit ka pumatol sa kanya? Dahil ba sa mamanahin natin sa Papa mo? Pwede naman nating tanggihan yun kung magiging kapalit ay ang pagkakaroon nyo ng relasyon. Kaya naman nating mabuhay ng maalwan kahit wala ang mana mo sa ama mo. Alam mo yan. At tuloy yan ang napahugulgul si Mami. Sorry po, Mami. Hindi ko po sinasadya. Lalaki lang po ako. At hindi ko pa po nasusubukan ng magkaroon ng relasyon dahil gusto ko po munang makatapos sana ng pag-aaral. Pero tinukso po niya ako, Mami. At ikinwento ko sa kanya ang buong pangyayari at kung paano nagsimula ang sekreto naming ugnayan ni Mama. Niyakap niya ako at tinapik-tapik sa likod. Huwag ka nang makikipagkita sa kanya, anak.
Pag nakagraduate ka, lilipad tayo patungong US. Doon ka muna, sa mga kamag-anak natin doon. Hanggang sa makalimutan mo ang higad na yon. Tumango ako habang umiiyak, na parang bata sa balikat ni Mami. Tama naman talaga siya. Hindi magandang impluwensya si Mama, sa katulad kong may naghihintay na magandang kinabukasan. Panira lang siya sa buhay ko. At tulad ng sinabi ni Mami, iniwasan ko na si Mama. Lahat ng tawag at text niya ay hindi ko na sinagot. At para mawalan na siya ng komunikasyon sa akin, ay nagpalit ako ng SIM card. Kahit pumupunta siya sa bahay, ay si Mami ang humaharap at nakikipag-usap. Pero hindi binabanggit ni Mami na alam na niya ang sikreto namin. Dumating ang araw ng aking graduation at tulad ng usapan namin ni Mami, ay lumipad kami patungong US. At mula noon, ay hindi na kami nagkita pa ng asawa ni Papa. Nagkaroon na rin ako ng nobya, yung kasing edad ko, at mahal na mahal ko. Salamat kay Mami, dahil naagapan niya ang pagkalulong ko kay Mama.